Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Alam niyo ito ang senaryo natin ngayon, no? Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. As of today, 1:15 p.m. Friday, June 6, wala pang napapasa sa third reading yung House of Representatives tungkol po din sa term setting proposal. Ibig sabihin, nagdaan ng isang linggo na inaabangan natin, kagaya nung dati, kung naalala ninyo, na ipapasa daw nila on third reading at pagkatapos pumasa, ayun na, papasok na po tayo sa bicameral conference. Hindi po nangyari ngayong linggo. Ewan ko mamaya kasi 1:15 po ngayon. Ewan ko lang mamaya kung meron silang session sapagkat holiday po ngayon. So, ang senaryo natin ngayon, nakabinbin sa third reading, hindi pumasa. So, as of today, kung hindi pumasa sa third reading, walang mangyayaring BICAM. Nagsalita na rin po si Senator Amy Marcos tungkol po dyan. At sinabi nga niya na hinihintay nga ng Senate pero tinawagan niya si Congressman, a certain congressman, di ko na may mention. And tinatanong niya kung ano nangyari, nasa agenda daw. However, hindi nga tinakil sa floor. So, ito ang senaryo natin ngayon. Kapag walang BICAM, ibig sabihin hindi pumasa sa third reading at hindi nagkaroon ng BICAM, tuloy na tuloy ang eleksyon at ang paglalabanan nyo back to 3 years, 3 terms. Ganun po yan. 3-3-3. Pag halimbawa bago kayong tatakbo, balik tayo sa 3 years. Hindi ho matutuloy yung sinasabi nila sa LEDAC na 4 years, 2 terms. Kasi wala pa naman eh. Wala pa po silang napapasang batas. Now, today is Friday, tomorrow, Saturday, Sunday, ewan ko kung meron bang special session dyan o they decided na mag-meet, gawin nilang regular session sapagkat there are only, I think, 3 more session days, regular session days to go, which is on Monday, 16, 17, and 9, 10, 11. Kasi sa 12, Independence Day, holiday na naman. And on the 13th, sa Friday, last day na ng session. Imposible naman magbobotohan pa yon sa last day ng session. So, ganun pa rin tayo. Wala pa rin batas. Hinihintay sa third reading. Kung sakali man, hindi pumasa nga talaga sa third reading, uulitin ko. Tuloy ang eleksyon at 3 years po. Babalik po tayo sa 3 years, 3 terms. Ayan ang senaryo natin ngayon. Well, Kagawad Butch, ano bang pag-asa na pumasa yan sa third reading? Well, ano na ngayon eh? Friday na. So, yung alam ko may rule sila na pag napasa yan, merong, I'm not sure, yung 3-day rule nila na itatransmit pa sa Senate. And then si Senator Amy Marcos na nga rin na nagsabi na kung hindi pumasa ngayon, sana sa next Congress. Ano ba siya sabing next Congress? Sa 28th Congress. Kasi pagkatapos next week, up to the 13th, adjournment siniday na po ang both Congress, both houses of Congress. Ang Senado at saka Kongreso, tapos na ang 19th Congress. So back to zero tayo. July 1 or June 30, either of the two, magbubukas ulit ang Senado at Kongreso. Pero bago na po, kasama na nila yung mga bago na elect. At wala na po yung mga luma or nag-last term or yung mga natalo. So, ibig sabihin, back to zero na naman, i-refile na naman po yan. Dadala na naman tayo sa first reading, second reading, third reading. Sa isang house pa lang yun. Sa kabilang house, halimbawa Senado, gano'n na naman kung may magre-refile. Pero by July, August, September, October, November, December, 5 months to go bago mag-eleksyon. Kung
And I think nagsi-60-70% na itong senaryo na tong hindi papasa sa third reading, parang nagsi-60-70% na eh. Kasi by next week, ewan ko lang kung by Monday, itakal ka agad nila yan. Tapos Tuesday, BICAM, pero I don't know. Alam nyo sa nangyayari ngayon sa gulo? Sa gulo dyan sa Kongreso at Senado, wala na eh. Wala na, hindi ko na masyadong pinag-iisip. Kasi anything can happen eh. So kung halimbawa ang senaryo natin next week wala talaga. Nagkabulahan. 2 years tayong pinaglaruan. So kung hindi pumasa yan sa third reading next week, which is kailangan pumasa para magkaroon ng BICAM, walang batas na naipasa. Yun lang ho yun, yung bottom line. Tandaan nyo po yun. Pag hindi pumasa sa third reading hanggang next week, hindi magkakaroon ng BICAM. Wa-effect yung pinasa ng Senado, wala ho yun. Kinakailangan mayroong counterpart version sa House. So kung mangyayari yun, tuloy ang eleksyon, yung dating batas mananaig, 3 years, 3 terms ang inyong mga paglalabanan. Depende kung anong termino nyo, kung first ka, second, o last term, or bago kang tumatakbo. Balik 3 years, 3 terms po tayong lahat. Ulitin ko 3 years, 3 terms, hindi ibig sabihin back to zero. Ibig sabihin, dire-diretso lang inyong mga termino sa December 1, 2025 na malamang ay magkakaroon ng halalan. Kags Butch, paano na to sa 20th Congress? Pwede ba bang may mag-file? At maaari pa bang pumasa yan? Sa gulo ng Senado at ng Kongreso ngayon, naniniwala na ako anything can happen. Anything goes. Kasi hindi mo na masabi kung anong proseso o ano bang timeline nila o ano ba, totoo ba talaga yung mga pinagsasabi nila. Kasi nagledak tayo, 4 years, 2 terms daw. Tuloy ang eleksyon. Pero hindi na, kailangan ipasa mo muna yon sa third reading. Wala nga pumasa eh. Hindi ko alam next week, pero Friday na po ngayon. Holiday pa. So, anything can happen po sa 20th Congress. Kasi, nakatuon daw yun sa pagpupospone ng BARM. Paano hindi mapostpone? Pero, hindi ko na iniisip yun sapagkat yun sa BARM, they deserve na magkaroon sila ng eleksyon. And sinabi na rin sa LEDAC na magkakaroon din ng eleksyon, pero 4 years, 2 terms, pero mukhang hindi na mangyayari. Mukha ha, pero sa gulo nga ngayon, anything can happen. So nasa proseso pa rin po tayo. Ang senaryo ngayon, hindi pumapasa, hindi pa pasado. Next week, pag hindi pumasa sa third reading, walang batas na naipasa. Balik tayo sa eleksyon, 3 years, 3 terms po. Maraming salamat po. Kasi marami pong nagtatanong sa inyo ano bang nangyayari. At naguguluhan na po sila. Pati ho ako naguguluhan na. Pero, ang tanging masasabi ko lamang dyan, pag ang motivation mo ay politika rin tayo magtatapos. Ayun ang nangyayari ngayon. Maraming salamat. Kita-kita po tayo muli. Thank you. God bless.